This is Riza, a marketing student from PUP Open University, Manila. She will introduce to you what she learned from her pricing strategy professor. It was a big help for her and for her business, thanks to her kind professor. Si Sir Ryan, yung pogi. As a business owner and a marketing student, ano ang pricing strategy? Ano, sasagot ko ba? Ito ang strategic way para mabigyan ng presyo ang mga produkto. May iba-ibang strategies dyan. Number 1, value-based pricing. Sa value-based pricing, you base your pricing on value of your product. Kagaya nito, ang laki, di ba? May value. Healthy pa. Wow, ang laki! Competitive pricing. Dito, kinoconsider mo rin yung presyo ng mga kalaban mo. Kasi hindi pwedeng mas mataas ka sa kanila and depende yun sa target market. Pag mas mataas ka, syempre hindi ka pupuntahan ng tao. Kailangan mo rin pag-aralan yung pricing ng kalaban mo para malaman mo kung ano yung edge mo over them. Ang competitive pricing ay ang pag-benchmark ng mga presyo ng mga kakompetisyon mo. Tanda mo yun. Cost plus pricing. Sa cost plus pricing naman, kinukuha mo ang presyo ng mga ingredients kung magkano mo siya binili sa market. And then, maglalagay ka ng markup bago mo siya ibenta sa target market mo. Ito yung mostly na ginagamit ng mga business owner kahit sa mga tindahan, papatungan lang nila yung presyo kung magkano nila binili. And ito yung pinakamadaling pricing strategy para sa akin. Dynamic pricing. Ha? Bakit? Kasi tumakas kasi yung presyo kasi habang gumagabi, tapos mas nagmamahal. Ganun. Ganun ba yun? Kapag ka hindi peak hours, mas mura siya. Habang medyo maaga pa. Ano na ako sige, ingat ka. Busy ka, bye-bye! Penetration pricing. Ito yung mababa muna yung benta mo sa product mo para maka-attract ng customers, then gradually mag-increase ka as time goes by. Effective din to kung hindi pa masyadong kilala yung brand mo. One of the things din pala na natutunan ko sa course na to is yung importance ng effective communication. Kailangan malaman mo kung sino yung target audience mo, their pain points, and how to solve their problems. Pag nagko-convey din tayong message sa ating mga customers, iwasan din natin gumamit na masyadong malalalim na salita. Mas simple, mas klaro. And lastly, kailangan ma-communicate natin ng maayos yung mga changes doon sa business natin, especially sa price. Kung kailangan natin gumamit ng maraming channels para maabot natin yung audience natin or clients natin, mas maganda. When we are able to communicate well with our clients or customers, nagiging effective ang ating pricing strategy.